Ano po ang mga makakatulong sa kidneys? Ano yung mga gamot na posible makasira sa kidneys? Explain po natin, ha? Kasi maraming lumalabas na maling paniniwala. Diba? Minsan ginagamit pa yung mukha ko, ginagamit pa ako for fake news eh. So, basta sinabi ko, video natin at sa page ko, maniniwala kayo. Ito ang tunay. Sinasabi ko po sa inyo. Pero kung yung picture ko lang, kinuha lang, nilagay lang ko sa anong produkto, huwag kayo maniniwala. Tanong nyo sa mga anak ninyo, kahit sino naman kaya ipeke eh. Diba? Si Vicky Bello, pinipeke nila. Mga artista, pinipeke nila. So, huwag tayong maniniwala. Hindi ko naman page yun eh. Dito po kayo maniniwala. Pag ako nagsasalita sa harap ninyo at sinasabi ko mismo. Okay? So, paano tayo makakaiwas sa kidney disease? Ano mga gamot ang pwede makasira? Pero, bago ko po ito i-explain, nililinaw ko, ang final judgment pa rin ay nasa nephrologist ninyo, nasa doktor ninyo. Kung ano man sasabihin ko, general advice lang to. Ang final decision ng gamot ninyo, iinumin, hindi iinumin, sa doktor ninyo personal, sa nephrologist nyo, kasi depende yan sa stage ng kidney disease. Pag healthy to, stage 1, yan ang mga payo ko. Pero pag nandito na sa stage 4, stage 5, nag-iiba na yung payo. Ibang gamot ang pwede dito sa healthy, ibang gamot ang payo para dito. Pag healthy pa nga, pwede ka kumain maraming protina. Kung gusto mo, mga karne, pwede. Diba? Pag nandito ka na stage 4, stage 5, nagda-dialysis, bawal na yung protina. Hindi ka na pwede high protein. Masisira siya lalo. So may kanya-kanya. Ang gamot dito, marami po pwede. Pero pag nandito ka na sa stage 3, 4, 5, iba na ang dosis ng gamot. Okay? So, explain ko na muna, sa kidney problem, humihina yung kidneys natin. Ayan. Ang nakakasira sa kidneys, diabetes, number 1. High blood, hindi na control. Glomerulonephritis, may infection. Sintomas, nahirapan umihi, nahihilo, nagmamanas. Tumataas ang creatinine, ayan o, nagda-dialysis. Pag nag-dialysis, nandito na po yan. Okay? Kaya mahalaga tong video natin kasi gusto ko, dito pa lang tayo, sumusunod na kayo. Gusto ko nakikinig yung walang sakit ito. Dahil dito, matutulungan ko kayo, gagaling pa kayo, hindi kayo aabot sa dialysis. Basta dito kayo sa early. Kaya lang, pag makikinig kayo sa akin na mataas na creatinine, nagda-dialysis na, late na, ay mahirap na po ibalik. Okay? Tatapatin ko na kayo. Ayaw ko naman magsinungaling sa inyo. Stage 3, stage 4, mahirap na ibalik. Posible. Pwede bumalik siguro pa konti-konti. Stage 4, papunta sa stage. Pero huwag kayo umasa na nandito, nagda-dialysis, biglang magic. Healthy. Magic. Walang magic. Alam po, gusto natin maniwala sa magic. Ang magic dito, wala pa kayong sakit, early pa lang ang sakit, nakikinig na, susunod na sa payo ko, ano pwede, ano hindi pwede. Kasi pag dito, hirap na tayo. Pag dialysis, hirap na eh. Dialysis, papunta na sa kidney transplant. Kidney transplant na to, million na kailangan dito. Hindi na natin maibabalik ng magic, kaya dito tayo. Ha? Sana po malinaw. So, anong mga gamot na posible makasira? Sinasabi ko posible, wala namang 100% dito. Una-una, antibiotics. Okay? Ibig ba sabihin, bawal uminom ng antibiotics? Hindi, kailangan uminom ng antibiotics. Antibiotics, nakakatulong. May pulmonya ka, may UTI, kailangan mo ng antibiotics. Kung hindi mo na inom yung antibiotics, paano ka gagaling? Kaya lang, dapat tama yung dosis ng gamot. Okay? May tao nag-allergy sa antibiotics. Kung may allergy ka, bawal yun. May tao na binibigyan ng antibiotics napakatagal. Ang tagal uminom. Dapat 7 days lang. Ginawa niyang parang vitamins. Ginawa niyang 2 linggo, 3 linggo. Nasira yung kidneys. Nasobrahan. May mga tao, hindi nila alam, may sira na pala yung kidneys nila. Stage 3, stage 4 sila. Tapos uminom pa rin ng antibiotics sa normal dose. Usually kasi, pag sira ng kidneys mo, ang dosis ng gamot, minsan kalahati lang, binabawasan pa. Depende sa klase ng gamot. So, ang point is, kung may antibiotics kayo, ipaalam sa doktor, sundin ang payo ng doktor, tamang dosis. Huwag sobra taas ang dosis, baka masira.
Hindi rin naman pwede sobra baba yung dosis ng antibiotics. Hindi rin kayo gagaling. Okay? Yun lang ang pag-iingat natin. Next, mga diuretics, pampaihi, at laxatives, pampadumi. Okay? Yung mga pampaihi, binibigay ito ng doktor. Ako bilang cardiologist, internist, binibigay ito sa manas, heart failure, kailangan mo pampaihi. Minsan, laxative, yung tao, yung may gusto niyang pumayat, umiinom ng mga laxatives, hindi ko pinapayo. May tulong to sa tamang dosis. Ano problema sa sobrang diuretic, sobrang ihi, sobrang laxative, sobrang pagdudumi? Pwede kayong ma-dehydrate. Yan ang ayaw ng kidneys natin. Dehydration. Kaya nagtatai ka, uminom ka ng pampaihi. Oras na ma-dehydrate ang katawan, mamamatay ang kidneys. Mamamatay ang kidneys. Nakakatakot. Magki-kidney failure tayo. Kaya nga nung isang linggo, nagtatay ako. Talaga, wala ako pake. Nung talaga ako nainom, 5 oral rehydrating solution na ako. 5 hydrate na inom ko noon. Kasi hindi ka pwede magpahuli. Pag nagpahuli ka sa diarrhea mo, ma-dehydrate, mamamatay ito. Masisira ito. Okay? So, yung diuretics, laxatives sa tamang dosis. Oras na magkasakit na kayo, tanong mo agad sa doktor mo, tutuloy pa ba o hihinto na yung gamot? Another, ito, medyo major problem to pain relievers. Alam ko, isipin nyo, konting sakit ng ulo, pain reliever. Konting sakit ng kamay, pain reliever. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Iinom lang kayo ng pain reliever kung sobrang sakit at nireseta ng doktor na kailangan. At kung iinom man kayo nitong over-the-counter, at most, siguro 3 araw lang, 1 araw, 2 araw, tama na. Pinakamatagal sa tingin ko, 1 linggo. Pero kung kaya nyo less, ako birang-bira ako uminom. Kung kaya nyo less, mas maganda. Huwag nyo gagawing vitamina tong pain relievers na konting sakit lang, ayan na, inom na agad. Dapat nga yung mga kidney specialist natin, meron kayong mga advisory dito. Ito talaga inuulit-ulit ko. Alam yan ng kidney specialist. Ang daming nagda-dialysis dahil sa over-the-counter pain reliever, hindi nila alam. Nauuto sila. Kala nila porke over-the-counter, okay na. Kahit yung mga aspirin, okay? May ginagawang pain reliever, ibuprofen, mefenamic acid, naproxen. Hindi ko sinasabi wag inumin, ha? Pwede uminom 1 or 2 days lang. Diba? At kung sobrang sakit, ang ipin, palagay natin, pero hanggang ganun lang. Huwag nyo sosobrahan. Kasi in 5% ng tao, mamalasin, kidney failure ang aabutin. Overuse of pain relievers causes 5% ng dialysis. May mga pasyente, ba't ka nag-dialysis? Ba't nasira? Hindi ko alam, inom ako ng pain reliever. Ito nga, may mga advisory na. Sa ibang bansa, may advisory sila. Do not take over the counter. Lalo na kung may sira ng kidneys nyo. Sasabihin nyo, bakit nag-advertise? Syempre, sasabihin naman nila, ask your doctor. Diba? Kaya sinasabi ko nga sa inyo. Sinasabi ko sa inyo yung tama, hindi tayo bayad ng drug company, wala akong paki sa kanila. Okay naman yung mga gamot nila sa tamang paraan. Pero kung merong pag-iingat, yung pag-iingat ituturo natin sa inyo. Kasi syempre, concern ko lang sa inyo. May silang ang buhay, gawin natin tama. Diba? Risk factor. Ito ang mas mag-iingat sa mga payo ko. Yung posibleng magka-kidney problem. Senior. Basta senior, humihina na kidneys. Sorry to say, humihina. Yan. Kaya mas maingat. Dati na may kidney problem, laging may UTI, laging may kidney stones. Ayan, mahilig sa pain reliever. NSAID daw, yan ang pain reliever. Smoker, overweight, may mga ibang sakit. May UTI, nadi-dehydrate. Ayan, mas prone kayo magka-kidney problem. Itong mga gamot, ito yung medyo matatapang for the kidneys. Pero, minsan kasi ang doktor wala silang choice. Parang ganito, chemotherapy. Kailangan patayin yung cancer. Diba? So, walang choice bibigay nila. Babantayan nila yung kidneys. Ito, matapang na antibiotics, aminoglycosides. Yan ang binibigay sa malalang pulmonya. Nasa ospital, hinihingal sa dami ng pulmonya. Ito yung pumapatay sa pulmonya. Pero,
bantay na bantay yung kidneys dapat. Pain relievers, sabi ko nga, kung di naman kailangan di ba? Kung di kailangan, mag-hotbag ka na lang. Pwede itong pain relievers, ipahid mo na lang. Merong NSAID na pinapahid. Kahit paano, pag pinahid mo, konti lang na-absorb sa katawan, diretso sa masakit na siko, konti lang ma-absorb ng dugo. Mas safe yun. Kaysa iinumin mo na parang tsokolate. Hindi po tsokolate yan, ha? Gamot yan. So, mga antibiotics, depende lang kung may allergy. Ito po, napakahalaga, radio contrast dye. Yan ang malakas makasira sa kidneys. Okay? So, nakita niyo sa medisina, talaga may pros and cons Okay. Okay, bago yung contrast dye, meron pa isang pag-iingatan, proton pump inhibitors. Yung umiinom ng mga gamot para sa heartburn, sa ulcers, acid reflux, esomeprazole, iba pa. Kailangan natin to, bibigay ito ng gastroenterologist, binibigay nila to. Kasi nga, ayaw mo magka-ulcer, ayaw mo mabutas yung tiyan at dumugo. Pero pag iinumin to, short term lang. Minsan 2 weeks lang. Pero alam ko may ibang gastro, kailangan nila mas matagal kung talagang may ulcer na talaga kaysa mabutas yung tiyan, di ba? Pero, yun na nga, pag sobra tagal, may higher risk din ng kidney problems. So, binabalanse lagi ng doktor. Laging ganun Hindi naman natin pwede sabihin, ayoko mag-antibiotics. Kung hindi ka uminom na antibiotics, matuluyan tayo sa pulmonya. Lagot din tayo, di ba? Sa UTI. Ayoko uminom ng para sa ulcer. Paano kung tumuloy-tuloy naman yung sira ng tiyan mo? So, binabalanse yan. Sabi ko nga, dagdagan ng home remedy, inom ng maraming tubig, sa heartburn, kumain ng saging, natural, ito mga walang side effect, saging, tubig, di ba, yung mga diet na tinuturo natin, ito walang bawal po dito, tsaka walang side effect. Kaya yung gamot, doktor niya magde-decide, susundin din yung doktor niya, pag sinabi niya 2 weeks lang, 2 weeks lang, hindi siya tuloy-tuloy. Pagdating sa supplements, hindi po free for all to, hindi to totally safe, papaalam nyo rin sa doktor nyo. Kasi supplements, minsan halaman yan, meron din yung mga epekto sa katawan natin. Okay? So, lalo na kung meron na kayong kidney problem, ipaalam nyo na. Yung mga regular gamot ninyo, minsan ina-adjust na natin yan. Ito yung sinasabi ko sa contrast dye. Okay? Ang contrast dye, kailangan natin yan. CT scan may dye. MRI may dye, di ba? Para makita kung ano diferensya sa katawan. Pero, yung sobrang paggamit nito, lalo na kung may sira ng kidneys mo, pwedeng makadamage ng kidneys. So, binabalanse talaga Pag kailangan mag-MRI, no choice. Sige. Kailangan mag-CT scan, no choice. Pero sana, merong nakabantay na kidney doctor sa inyo. Kasi minsan, bago gawin yung procedure, nilalagyan mo na maraming swero, marami mo ng tubig, hydrated sila, para kung ano man yung pinsala ng contrast dye, para makita yung organ sa katawan, mas maiihi natin. At meron din mga gamot binibigay nephrologist. Yung tatay ko, nung nabubuhay siya, nagkaroon siya ng procedure, nilagyan siya ng contrast dye para gamutin yung liver problem niya. After the procedure, natulungan yung liver, dialysis kami. Kidney failure siya agad. Tatay ko noon, 84 years old na. Normal ang kidneys, normal kidneys, normal creatinine. Kailan? Na contrast dye, dialysis. So, yun, nakapinsala pa sa kanya. Kaya mahirap talaga. Dapat to talaga maingat. Okay? Ang doktor niya magde-decide ng pros and cons ng isang bagay. Yung iba mahilig sa high protein, di ba? High protein. Pwede high protein kung healthy ang kidneys mo. Pero pag tatanungin yung mga kidney specialist, pag medyo may sira na, ayaw ng kidneys ang maraming protina. Bawal ang high protein sa kanila. Kasi pag maraming protein, nahihirapan ang kidneys. Nahihirapan siya. Yung sobrang exercise, yung runner, marathon, di ba? O siguro kung kaya mo, healthy ka, hydrate ka lagi. Pero pag nasobrahan, nahihirapan din. Ayan. Tingnan natin yung mga habits that damage. Yan, huwag pigilin ng ihi, daklisa, inom ng maraming tubig. Bawal ang sobrang alat patis, toyo, instant noodles, yung sobrang alat, puro delata.
nakakasira ng kidneys kasi nagkakos ng high blood. Yan, pag may infection sa UTI, kailangan gagamutin din. Diba? So, pag UTI, wala kang choice antibiotics ka para ma-protect mo. Too much meat to, ayaw niya ng protina masyado. Kailangan balanced diet. Maraming gulay, may konting kanin, may konting karne, balance. Huwag puro karne lang. Painkiller, paulit-ulit. Alak, kulang sa rest. Nasira siya. Sobrang salty foods. So, overweight. Stress. Yan ang mga nakakasira sa kidneys. Ano naman yung nakakatulong sa kidneys? Ito yung pinakamaling paniniwala ng kababayan natin. Paulit-ulit kami. Bilang internist, cardiologist, ulitin ko. Ang gamot sa high blood, safe sa kidneys. Ulitin ko pa. Ang gamot sa high blood, ligtas sa kidneys. Ang gamot sa diabetes, basta okay ang kidneys mo, ligtas din sa kidneys mo. Basta nireseta ng doktor mo yung pang high blood, pang diabetes, inumin nyo. Alam nyo bakit? Ang number 1, number 2 cause. Tanungin nyo lahat na nagdadialysis. Ba't kayo may nagdadialysis? Sabi niya, may high blood ako, hindi ko ginamot May diabetes ako, inayaan ko na. Siyempre, pag high blood, masisira kidneys mo. Ito yung pagpasok sa glomerulus, ito yung mga cellula do sa kidneys, nasisira yung kidneys mo. Ayaw ng kidneys mo na mataas ang blood pressure. Ayaw ng kidneys mo mataas ang diabetes. Kaya pag ginamot mo ang diabetes at ginamot mo ang high blood, mas masaya siya. Actually, ang umiinom ng gamot sa high blood at diabetes, ayon sa pag-aaral, plus 9 years sa life expectancy nila. Mas mahaba buhay. Kita mo sa Japan, ang haba ng buhay nila, 90 years old, 100 years old. Sa Amerika, kahit ang tataba nila, ang haba ng buhay. Bakit? Libre ang gamot nila sa high blood, libre ang gamot sa diabetes, kompleto sila sa gamot. Yung gamot sa high blood at diabetes ang nagpapahaba ng buhay nila. Sa Pilipinas, wala tayong libreng gamot, kaya maiksi ang buhay dito. Maaga na mamatay, di ba? 70 years old lang ang average life natin dito. Okay? High blood and diabetes. Kaya itong gamot, lalo na ito, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers. Ito bilang cardiologist, ito lagi nire-reseta namin. Ito yung mga losartan, captopril, ito mga mesartan. Sila ang nakakatulong sa kidneys. Anong ginagawa nitong mga gamot? Kung kayo ay may stage 1, stage 2, kahit stage 3 na kidney failure, ito bibigay sa inyo. Yan ang bibigay sa inyong gamot. Kasi binubukan niya to. Binubukan niya tong arterial na to, maliliit na artery. Pag binubukan niya, hindi naiipit, mas nare-relax to. Mas nare-relax yung kidneys mo. Pain relievers ang bawal kasi pinapasikip niya to. Pinapasikip po. Kaya yung arrow, pinapasikip ng pain relievers ito, kaya masama. Ito pinapaluwag ng losartan. Kaya itong mga gamot at iba pang gamot, ito yung para sa kidneys mga katulong. Pero, ulitin ko, doktor lang magre-reseta. Bawal yung, napanood lang si Doc, yun na. Depende sa stage. Early hanggang stage 1, pwede to. Pero pag late stage, bawal na rin. Depende sa stages. Yung pinakita ko, stage 1 to stage 5. Depende yun Kaya maselan ang paggamot sa kidney problem. Pag mataas na creatinine ninyo, pa-check na tayo sa nephrologist. Okay? Hindi na makukuha ng Google yan. Hindi na rin makukuha. Itong payo ko hanggang dito lang aabot Yung doktor mo na talaga magsasabi, gaano karaming karne pwede kainin, anong gamot iinumin, kahit sa potassium pag masyadong end stage, bawal ka na nga sa mga potassium at saging. So, iba po. Okay? Ito, para maging healthy ang kidneys, hindi tayo masira. Maraming tubig, napakahalaga, 10 to 12 glasses. Exercise, okay, pero tulad na sinabi ko, wag sobrang pagod. Wag sobrang marathon, boxing, talagang puyat, dehydrated, sa ilalim ng init ng araw. Ayaw natin yan, baka masira kidneys.
Blood sugar, diabetes, i-control. High blood, i-control. Kaya nga yung gamot sa diabetes, gamot sa high blood, nakaka-protect. Ayan po, protect siya. Okay? Alam ko marami kayo papanoorin ng haka-haka, invento-invento. Nasa sa inyo kung gusto niyo maniwala doon. Kaya lang ako naman po, internist, cardiologist, ito pinapayo ko sa pasyente ko. Gusto ko lang humaba buhay nyo. Wala akong pake sa nagbebenta ng gamot. Ito nga, wala nga Puro nga natural tinuturo natin, quit smoking. Okay? Mga pagkain makakatulong, ayaw natin maalat, soft drinks, wag masyado, matatamis, delata, maalat, fast foods. Alam niyo naman yung mas natural na pagkain. Okay? So yan po. So basically, gamutin ang diabetes, gamutin yung high blood ninyo. Kung wala kayo nito, mas maganda. Huwag magpapakataba at alam niyo na sa anong stage tayo. Dito mataas na creatinine. Dito pang dialysis na. Dito normal pa. Pero pag tumatanda tayo, humihina to. So habang nandito pa tayo, pa-check na tayo sa isang nephrologist, urinalysis, creatinine, blood pressure, blood sugar, i-check natin para lagi nandito tayo. Inom ng maraming tubig lagi. 10 to 12 glasses. Oras na dumilaw-dilaw na yung ihi, inuman mo na ng tubig. Kailangan po yun, lalo na nandito tayo. Ayaw natin ma-dehydrate. Huwag din magbababag sa araw masyado. Sana po nakatulong tong video. Hello, good morning. Sinama ko lang itong video kay Dr. Willie Ong. Isa ako sa mga subscriber na 9 million plus. I-vlog ko ito ba? Don't forget to subscribe to his channel para inform kayo for physical, for health and physical fitness. Ingatan natin ang ating kidney. Sabi nga niya, life is so short. Mag-ingat po tayo. Lalo na sa mga seniors, 60 years old pataas, mag-ingat po tayo. By the way, if you like Dr. Willie Ong's video, mag-subscribe ka sa aking channel from time to time kung anong magagandang mga video niya, mga upload niya, ay makikisoyo tayo sa kanyang channel dahil isa yan sa mga doctors natin. My doctor is Dr. Evangelista. Hi Doc, good morning. Dr. Willie Ong, kung mabasa mo itong download ko or upload, please huwag mo akong copyright. I am helping para malasakit din sa ating mga senior citizen. Good afternoon. Take charge. Bye-bye.